Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa welding works. Pero bago natin pag-usapan yan, tatanungin ko lang kayo kung nakasakay na ba kayo sa ganitong klase ng bisikleta? Ito yung unique customized bicycle. So, bali gawa ito ng isa nating welder na nagtatrabaho dito sa ating project site. At kung sino makakahula, kung magkano ang paggawa nito, ibibigyan natin ng papremyo. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe. So tara, simulan na natin. So pag-usapan na natin ang welding works. Dito inuna natin yung mga grills para sa bintana sa ground floor para medyo ma-secure natin yung ating ginagawang bahay. So makikita nyo na gumamit tayo ng 3/4 by 3/4 na tubular steel bars na may thickness or kapal na 1.2 mm. Mas makapal ito sa 1.0 na mabibili nyo sa mga suki nyong hardware. Kasi gumamit tayo ng mas makapal para hindi tayo mabutasan kapag tayo ay nagwe-welding na o ini-ispat na. Sa mga bago pa lamang, meron po tayong dalawang pagpipilian ng tubular steel bars. Ito ay yung BI at GI tubular steel bars. So mamaya, ikukwento natin sa inyo, so ano ba ang pagkakaiba ng BI at GI? Ano ang mas mura? Ano ang mas makakatipid? At alin ang mas matibay? So ito na, pansamantala natin kinabit muna yung ating window grills. Makikita nyo may space sa gitna kasi andyan yung lock ng ating sliding. Then dito sa portion na to, yan, dyan yung ating sliding window. And then magtataka kayo bakit nakalutang. Kasi nga, ito yung design natin and then inangat natin to na more than 3.5 inches. Para kapag maglilinis tayo using brush, para hindi tayo mahirapan at matanggal agad ang mga dumi. So next naman natin yung folding grills natin dun sa location ng ating sliding door area. So dito gumamit tayo ng 1x2 tubular steel bar pa rin. So dito makikita nyo na naka 45 degrees yung pagputol niya ng tubular steel bars para mas maging maganda ang pag-ugpong niya at pag-welding niya. Dito gumagamit tayo ng eskwala para sa guide ng pagguhit sa bakal para ikang ay eskwalado. So makikita nyo ang ganda, pantay na pantay at eskwalado. Then saka siya nagputol ng 3/4 by 3/4 na tubular steel din para makapag-ispat siya na ng pahalang. So ito na yung itsura ng ating folding grills. So makikita nyo dun sa laylayan, sa pinakababa, meron tayong stopper or barrel bolt na ikinabit. Ito rin yung barrel bolt natin dito sa gitna. So dito, itong portion na to, ang lalagyan natin ng padlock. So yan, dito, kasyang-kasya na yung padlock dyan. And then gumamit din tayo ng cylindrical hinges o bisagra na ang sukat ay 532. So bali, lilinisin na lang natin ito or hahasain para maalis yung mga pinag-weldingan. So dito kasama rin sa welding works yung paglalagay ng steel hamba. So bale mga tol, pakiabangan nyo po at gagawan po natin ito ng separate video how to install steel jump. Sa paglalagay naman ng ating mga gabay or handrail or yung mga bakal sa gilid ng ating hagdanan, mas mainam na gawan muna natin ito ng design. At alam nyo ba na ito ay isa sa pinakamahirap na i-layout dito sa ating bahay? Mas mainam na ma-design muna natin ito ng tama bago natin simulan. Para mapatibay natin kasi itong ating kakapitan pag-akyat at pagbaba sa ating mga bahay. So ngayon pag-usapan na natin ang pagkakaiba ng BI at GI. So pag sinabing BI, black iron, mas mahal kasi gawa dito sa atin sa Pilipinas. So medyo madaling kapitan ito ng kalawang at pwede ito sa gate, fence, balcony, railings na nasa tuyong lugar. Pag sinabi naman GI or galvanized iron, mas mura po kasi made in China. Matagal kapitan ng kalawang dahil may component siya na zinc. So mas matibay siya. Pwede rin ito sa gate, fence, balcony, railings at iba pa na nasa exposed area.
Ito ay para sa tubular steel bars. So ngayon, alam nyo na ang pagkakaiba ng BI at GI. Nasa sa inyong desisyon na kung ano ang gagamitin nyo sa inyong mga project. Dito, nagsisil tayo sa mga flooring at sa mga steps para mailagay yung poste na more than 2 inches. And then kapag okay na at nailagay natin yung poste, lalagay natin to sa hulog using our level bar. So dito, inaayos niya na yung isa nating gabay. Gumamit tayo dito ng 1 1/2 by 1 1/2 by 1.2 tubular steel bars. So medyo pinaliit natin yung ating gabay. Traditional kasi gumagamit ng 2x2 or 2x3 nung araw. Pero ngayon, pinaliit natin ito para mas maging modern ang design. So matapos niyang maikasa yung ating 1 1/2 na tubular, gumagamit tayo dito ng spot welding para idikit ang dalawang bakal sa paraan ng pagtutuldok lamang na hindi higit sa 3 mm. Dito ay gumamit din tayo ng N6013 na welding rod. So matapos ang spot welding ay ginagamitan naman natin ito ng full welding. Ito ay ang pag-welding ng buong hugpungan na pinagdidikit nating mga bakal. Matapos nating i-welding ang mga bakal, ay lilinisan natin ito ang mga pinag-weldingan gamit ang grinder at saka sanding stone. At maalis ang labis sa pinag-weldingan para pantayin at pagkatapos nito ay mamasilyahan na lang natin ito ng body filler para pumantay at maging makinis itong mga bakal na nakikita nyo sa ating video. So bali ito yung ating welder. Actually siya lahat yung gumawa ng mga grills, handrails dito. Lahat ng bakal dito sa project site, siya lahat yung gumawa. So, anong pangalan mo nga? Ako nga pala ulit si Mike Christie. Magkano ba talaga yung aabutin nung ganong design kamukha nung ginamit natin kahapon? So, as I said earlier, kailangan natin ng design at yung materials cost, syempre pati yung labor ng gumawa. So eto na mga tol, tapos na ang gabay ng hagdan natin. So painting works na lang ang kulang dito. Rigo. So ito na nga mga tol, sasabihin na ni Mike kung magkano yung customized bike na ina-assemble niya. Ang ganitong customized bike ay nagkakahalaga na. Pero, depende yan sa design na gusto nyo. Okay, salamat. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-comment kung magkano ang customized bike natin para manalo ng papremyo. Hanggang sa susunod na video natin yan.